Hindi pa nag-iinit ang puwet ng dalaga sa kanyang kinauupuan ay tila gusto na agad niyang umuwi. Isinama kasi siya ng kanyang long-time boyfriend sa isang kasalan ng kaibigan ng lalaki. Hindi naman kilala ni Sharon ang mga naroon. Kahit nga ikinasal na ay hindi talaga niya alam ang pangalan. Marami kasi talagang kaibigan si Edo na hindi alam ng babae. Mahiyain at mailap sa ibang tao si Sharon. Lumaki siyang may takot sa iba dahil na rin sa trauma noong siya ay bata pa lang. Bilang lamang sa daliri ang mga kaibigan niya na talagang pinagkakatiwalaan niya. Kahit noong nag-aaral pa siya, hindi siya masyadong nagkakaroon ng kaibigan. Nakaupo lamang si Sharon sa tapat ng lamesa. Wala ang kanyang boyfriend na si Edo doon. Hinanap niya iyon ng kanyang mga mata, pero hindi niya makita. Para kasing kitikiti si Edo. Hindi mapakali sa kinauupuan kung sino-sinong kinakausap. Samantalang si Sharon, tahimik lang napatikim-tikim ng beef steak na nakalagay sa platito. Inip na ang dalaga. Kung marunong nga lang siyang magbaneho, baka pinaandar niya na ang sasakyan at umuwing mag-isa. Nasaan na naman kaya ang lalaking yun? Kanina pa ako walang kausap dito. Ay, nakakainis. Kung alam ko lang na magmumukha akong tanga rito, di sana nanood na lang ako ng palabas sa bahay. Narinig iyon ng isang lalaking nasa likuran ng lamesa. Kahit mukhang desente at matino ang lalaki, hindi pa rin iyon pinansin ni Sharon. Wala rin akong kausap dito. Iniwan din ako ng mga kasama ko eh. Kung ayos lang sa'yo, pwede tayo mag-usap. Kunwari lamang na walang narinig si Sharon. Kahit gusto niya rin na may makakausap, inisip niya pa rin kung ano ang iisipin ni Edo kapag nakitang nakikipag-usap siya sa iba. Mga ilang sandali lang, natanaw niya na si Edo na paparating. May hawak itong wine glass na kaunti lang ang laman. Mahal, halika. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Dali! Edo, gusto ko nang umuwi. Naboboring na ako. Okay lang ba? Mamaya-maya na. Uuwi na rin tayo. Ipakikilala lang kita sa mga kaibigan ko. Tara na, sandali lang naman to. Ayoko, nahihiya ako. Alam mo naman na hindi ako pala kausap sa iba. Hindi ko alam kung paano approach ang gagawin ko. Kaya nga akong gagawa ng paraan para maipakilala kita sa kanila. Wala kang sasabihin, ako yung magsasalita. Sorry, pero nahihiya talaga ako. Sharon naman, sige na. Saglit lang naman to eh. Gusto ko lang naman malaman nila kung gaano ako kaswerte na ikaw yung girlfriend ko. Sandali pang sinuyod ng babae ang buong venue. Nakikita niya pa lang na maraming tao'y parang sumasakit na ang ulo niya. Sorry, hindi ko talaga kaya. Baka mas lalo ka nang mapahiya. Sa sinabing iyon ni Sharon ay tuluyan ng napuno si Edo. Umupo ito sa harapan ng babae at pabulong. Ngunit madiin ang mga salita nito. Ano ba kasing problema mo? Kanina ka pa ganyan eh. Ginagawan ka nga ng parang para magkaroon ka ng kaibigan. Arte-arte mo pa. Ano ba kasing mahirap intindihin sa ayaw ko ng kaibigan? Alam mo naman na may trauma ako sa ibang tao. Bakit mo pa ako pinipilit? Ano bang gusto mo? Ganyan ka na lang habang buhay? Sharon naman, hindi habang buhay ilalayo mo ang sarili mo sa mga tao. Kailangan mo ring matutong makipag-ugnayan sa iba. Bakit ba hindi mo ko maintindihan? Mas gusto ko ngang hindi makipag-usap sa iba. Bakit bang kulit-kulit mo? Kaya minsan napaka-ignorante mo. Alam mo kung bakit? Para ka kasing nakakulong sa sarili mong mundo. Mangmang ka sa paligid mo. Kasi takot kang lumabas sa comfort zone mo. Hindi mo ba yun napapansin sa sarili mo? Ang dali-dali mong maloko ng iba, di ba? Munti ka na ngang ma-scam sa business mo. Kasi uto-uto ka. Buti na lang nagawan ko ng paraan. Kasi kung hindi, nalugi ka na. See? Kaya yun nangyayari sa'yo kasi wala kang communication skills. Hindi mo alam kung kailan ka niloloko o kung kailan ka inuuto. Sandaling natameme si Sharon sa tuwing magtatalo sila ng lalaki.
Paulit-ulit na inuungkat ni Edo ang usapan na yun. Aminado naman talaga si Sharon na tanga siya sa parting yun. Inuunawa lang kita matagal na. Ginagawa ko yung best ko para matulungan ka mag-grow. Kasi hindi na tayo pabata. Gusto ko ng progress. Kaso nakikita ko ayaw mong tulungan sarili mo eh. Nahihirapan na rin ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan para lang iangat ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Nakakapagod na. Pagod ka na. Nakakapagod sa totoo lang. Eh di maghiwalay na tayo. Ganyan. Ganyan ka-irrational ang utak mo. Hiwalay ang solusyon. Ganyan ba lahat ng babae? Sa halip na amin nila ang pagkakamali nila, iiwasan na lang at makikipaghiwalay. Maghiwalay na nga lang para hindi ka na mahirapan, di ba? Nabibigatan ka na sa akin, di ba? Ang dami mo pang sinasabi. Ang gusto ko lang naman kasi ayusin ang dapat ayusin. Paano maayos kung iiwan mo lang? Nakakapagod naman talaga mag-ayos ng isang bagay na sira. Pero narinig mo ba akong sinabi ko na ayaw kong ayusin? Ang kitid kasi ng isip mo, nakakairita. Uuwi na lang ako. Kung pati rito magbubunga nga ka. Kalalaki mong tao. Pagtayo ni Sharon sa upuan, napatingin sa kanila ang ibang tao. Hindi pa nila namamalayan na palakas na pala ang kanilang usapan. Pilit ng ngiti na lamang ang naipakita ni Edo at saka sinundan ang babae sa labas. Nang maabutan ni Edo ang kasintahan, hinawakan niya ito sa braso at pinaharap. Ano ka ba? Nakakaya ka? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Pinagmukha mo lang naman kasi akong tanga ron eh. Sinama mo ko, tapos iiwan-iwanan mo ko sa table na walang kasama. Tapos sasabihin mo ipapakilala mo ko. Matapos mo kong iwanan, sabay babalik ka para ipakilala ko? Anong tingin mo sa akin? Laruan? Kung kailan mo gustong i-flex, ipiplex mo? Ha? Ang lala mo mag-isip. Sinasama kita pagtayo ko kanina tapos ang sabi mo ayaw mo. Tapos ngayon inirereklamo mo sa akin na iniwan kitang mag-isa. Malamang ayaw mo eh. Eh di sana man lang sinamahan mo pa rin ako. Alam mo na nga wala akong kilala sa loob. Alam mo namang marami akong kilala sa loob. Ibig sabihin nun marami akong makakausap. Kaya nga kita gustong isama at makasabay. Kaso wala eh. Para kang tanga na nag-iinarte kesyo hindi mo alam kung paano makipag-usap. Palibhasa kasi hindi mo naranasan yung mga naranasan ko nung bata ako. Kaya kahit kailan hindi mo maiintindihan itong problema ko sa sarili ko. Bumuntong hininga na lamang si Edo. Batid nitong mababaliktad na naman ang sitwasyon. Sa huli, siya na naman ang kailangang humingi ng tawad. Kung hindi mo kayang intindihin ang kalagayan ko, maghiwalay na lang tayo. Hindi ko kailangan ng taong pinipilit i-level ako sa kanya. Saan ka pupunta? Tanga ka ba? Malamang uuwi. Binuksan ni Edo ang pinto ng itim na sasakyan na nakaparada sa gilid. Sakay. Maglalakad ako. Kulit eh, sakay sabi. Maglalakad nga ako. Bobo ka ba? Ay sige, maglakad ka. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kapag may nakasalubong kang aswang, bahala ka dyan. Nauna nang pumasok ng sasakyan si Edo. Walang ano-ano'y nagmamadaling pumasok na rin ang babae sa loob. Takot ka pala eh. Tahimik na naupo ang dalaga sa gilid ni Edo. Kapag nagmamatigas siya sa daan, tanging aswang lang ang ginagawang panakot sa kanya ni Edo. Takot kasi si Sharon sa mga aswang. Sa probinsya kasi nila, talamak ang mga kwentong may buntis daw na pinasok ng aswang sa bahay. Malayo-layo pa ang kanilang babiyahihin, liblib at talahiban ang kanilang dinaraanan. Kaya naman, siguradong katakot-takot na imahinasyon na naman ang papasok sa utak ni Sharon. Aswang kasi agad ang pumapasok sa isip niya tuwing dadaan sila sa mga liblib na lugar. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi na rin sila sa kanilang bahay. 2 taon na silang live-in ni Edo. Pumayag si Sharon sa ganung setup. Gusto rin kasi ni Sharon na bago ang kasal, malaman niya
kung anong klaseng lalaki si Edo sa loob ng bahay. Malaki ang bahay ng dalawa. Parehong pera nila ang ipinambili sa bahay na yun. Up and down ang bahay kasi nga ang ganda ng bahay na yun. Ang mga bahay na makikita sa Cavite. Kaso nga lang, sila lang ang nakatira roon. Ilang metro bago ang kasunod na bahay. Inilapag kaagad ni Sharon ang dalang bag sa sofa at dumiretso sa kusina. Nagbukas ito ng ref, nagganap ng mangumuya, habang si Edo naman nakasandal lang sa pinto ng kusina. Sorry na sa mga nasabi ko sa'yo kanina. Gusto lang naman kitang tulungan eh. Pero sa tingin ko, naitsapwera kita. Kaya gusto kong humingi ng paumanhin. Tumingin ng seryoso si Sharon. Huminga na lamang siya ng malalim. Ayaw din naman niya na maggalabuan sila ni Edo. Mahal niya ang lalaki. Alam niya rin na ginagawa ni Edo ang makakaya niya sa kung ano ang maitutulong nito sa kanya. Kaya ko namang mag-improve, mahal. Pero sana wag mo naman akong madaliin. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Siguro kung naranasan mong makidnap ng bata ka, may intindihan mo ko. Kaya nga nagsusorry na eh. Sorry na. Ginawa mo pang panakot sa akin yung aswang. Kahit alam mo namang aswang ang kumidnap sa akin nung bata pa ako. Ano bang pwede kong gawin para magkabati tayo? Ayoko nang makarinig ng salitang aswang na galing sa'yo. At saka manahimik ka na rin ngayon. Hanggang bukas. Okay. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na ang dalaga na maliligo na muna habang nasa loob ng banyo. Muli namang bumalik ang bangungot sa kanyang nakaraan. Buong buo pa sa kanyang utak ang mga nakatatakot na muka ng mga aswang na dumukot sa kanya. Kahit anong gawin niya, hindi mabura-bura sa puso't isipan niya ang mga bagay na yun. Kaya ganun na lamang ang takot ni Sharon kapag nakaririnig ng aswang. Dakong 12:00 nang makatulog na si Sharon. Mababaw lang ang kanyang tulog, kaya alam niyang nananaginip siya noong mga sandaling yun. Kitang-kita sa panaginip na si Edo ay nakahiga sa kama na tila nahihirapan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero base sa panaginip niya, hindi maganda ang lagay ni Edo. Nagising na lamang si Sharon nang makita sa panaginip niya ang aswang. Tapos may inilagay na kung anong insekto ang mga yun sa katawan ni Edo. Pagsigaw ni Edo sa panaginip niya, bigla din siyang napabangon. Nagulat ang lalaki sa gilid niya na kagigising lang din. Mahal, binabangungot ka na naman ba? Hingal na hingal ang babae. Nasa panaginip ko na naman sila. Hindi sinabi ni Sharon ang panaginip niya sa lalaki. Mas pinili niya na lamang na ilihim iyon. Mabuti pa, magluto na lang ako ng agahan. Anong oras na ba? Mag-aalas 5 na ng madaling araw. Sige, mahal. Nagugutom din ako. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Ayos lang naman ako. Sige, bababa muna ako ha. Hintayin mo ako rito ha. Dito ka na lang kumain. Huminga ng malalim ang dalaga. Pailing-iling itong humarap sa salamin. Hindi. Matagal na yun. Hindi ako dapat na matakot. Kailangan ko nang makamove on. Nakaraan na yun at dapat ibasura ko na. Lumipas ang ilang araw. Naging maayos naman ang pagsasama ng magkasintahang Sharon at Edo. Naging abala silang dalawa sa kanya-kanya nilang gawain. Si Edo ay isang manager sa isang marketing company, habang si Sharon naman ay nasa bahay lamang, nag-aasikaso ng mga negosyo nila online. Madalas na maiwang mag-isa ang babae sa kanilang bahay. Sanay naman siya dahil lumaki naman siyang halos walang nakakasama. Ang kanyang mga magulang kasi ay nasa ibang bansa.
Bata pa siya nang huling makita ang mga iyon. Nakakausap pa naman niya, pero pakiramdam ng dalaga, wala siyang pamilya. Ay, salamat naman sa Panginoon at maganda ang bentahan ngayon sa online. Siguradong malaki na naman ang kikitain ko nito. Napangiti pa ang dalaga habang hawak-hawak ang mga beauty products. Pampaganda ang mga uri ng negosyo na kanyang pinasok. Dahil sa sobrang abala ng kanyang pagbabalot, hindi niya namalayan ang oras. Lagpas na siya sa normal na oras ng tanghalian. Lumabas siya sa imbakan niya ng mga produkto. Naisipan niyang kumain, kaya pinuntahan niya ang kusina para magluto. Pero napalingon siya sa labas ng kanilang bahay. Bahagya pa lang, nakabukas ang gate sa labas. May isang matandang lalaki ang nakadungaw roon. Maputi ang buhok, uugod-ugod, ngunit may magandang ngiti. Ano pong kailangan ninyo? Nilapitan ng babae ang matanda. Napansing may bitbit palang basket ang matanda. Ay, nagbebenta ako ng balot. Baka gusto nyo, ma'am. Balot? Ay, maaga pa ho. At saka wala po rito yung live-in partner ko. Siya lang ho kasi yung kumakain ng balot. Ah, ganun ba? Nako, sayang. Matanong ko lang ho, bakit po tanghaling tapat kayo nagbebenta ng balot? E di ho ba panggabi lang yan? Ngumiti ang matanda at sandaling tumingin sa malayo. Kasi ho ma'am, mahamog sa gabi. Hindi ko kakayanin ang lamig. Matanda na ako, tsaka delikado. Baka mamaya may humarang pa sa akin na ano. Na ano ho? Tumingin sa kanya ng seryoso ang matanda. Na aswang ho. Takot ho kasi ako sa aswang. Hindi na ako makatakbo kung sakali. Kasi kita mo naman, ika-ika na ako . Kinabahan ng bahagya ang babae sa sinabi ng matanda. Ngunit hindi lamang siya nagpahalata roon. Sa halip, iniwasan niya ang usapan na yon. Naintriga si Sharon kaya ginatungan niya pa ito. Sa tingin nyo, may aswang sa area na to? Hindi ko alam ha. Nako, wag mong seryosohin ang sinabi ko. Nagbibiro lang ako. Pasensya ka na ha. Madaldal talaga ako. Sige ha, aalis na ako at maglalako pa ako. Manong, hindi ko kaya yan masisira kung bibili ako ngayon. Tapos mamaya pa po kakainin ng partner ko? Napatigil ang matanda at muling humarap ng may ngiti. Hindi naman masisira, iha. Maayos naman ang pagkakalaga ko nito. Kung gusto mo, sa hapon pa lang, ilaga mo uli ng saglit. Huwag lang magtatagal ha, kasi baka pumangit ang lasa. Tapos ilagay mo sa tela, yung makapal na tela. Pagdating ng mister mo, asin na lang ang kulang. Natuwa naman si Sharon. Sige na nga ho. Bibili ako ng 4. 4? Sigurado ba kayo? Hindi ba kayo high blood ng mister ninyo? Naku, kung alam niyo lang po kung gaano karaming balot ang nakakain niya dati. Sige na ho, 4 ho para makapaglako na po kayo. Ay, maraming salamat iha. Inabot ng matanda ang balot na ibinigay naman ni Sharon ang bayad. Hindi niya na nga kinuha pa ang sukli. Pag-alis ng matanda, pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Nang ilapag niya na sa lamesa ang balot, bigla siyang napaisip. Sandali, nagawa kong makipag-usap ng ganun katagal sa hindi ko kilala? Paano? Nahiwagaan siya sa kanyang sarili. Hindi niya naman kasi talaga yon gawain ang kumausap ng ibang tao. Kahit naaawa siya, kapag hindi niya kilala, hindi niya talaga nilalapitan. Ngunit iba ang matandang yun. Palagay ni Sharon, may kakaiba sa matanda.
magaan naman ang pakiramdam ko sa kanya. Wala naman akong nararamdaman na masama. Pero bakit feeling ko may something sa kanya na weird? Sinubukan niyang sumilip uli sa may gate pero hindi niya natanaw pa ang matanda. Napapailing na lamang si Sharon at nagluto na lamang ng makakain. Pagkatapos ng tanghalian, isinubsob muli ni Sharon ang sarili sa ginagawa. 6:00 na ng gabi nang huminto siya. Sakto namang narinig niya si Edo na kararating lang. Nakakapagod. Mukha ngang stress ka. Ayos ka lang ba? May problema ba? Nagka-problema na naman kasi isang product na minamarket namin. Ito kasing baguhan na agent, parang tanga. Hindi alam, hindi nag-iisip. Ikwinento ba naman sa kaibigan niya yung tungkol sa konsepto ng commercial na gagawin namin for next month? Ayun, alam na ng kalabang produkto yung gagawin namin. Yung kaibigan niya pala kasi, nagtatrabaho sa product ng kalaban ng client namin. Naunahan pa kami sa ideya. Nag-meeting kami kanina. Magsasampa daw ng kaso sa pagnanakaw nila sa ideya namin. Kaso nga ang problema, naunahan kaming maglabas ng commercial. Ay, ang tanga kasi ng mga hinahire na bago ngayon ng HR. Nakakairita. Pinalo pa ni Edo ang una na nasa sofa. Bakas na bakas sa mukha nito ang labis na pagkadismaya sa nangyari. Nilapitan ni Sharon ang lalaki. Hinaplo sa braso. Pilit itong kinakalma si Edo. Huwag ka nang mainis. May binili pa naman akong balot dyan. Napaayos ng upo ang lalaki na tila bumalik uli ang mood nito. Di ba paborito mo ang balot? Oh, saan ka ba nakabili? Matagal ko nang gustong kumain yan eh. Akin na, bilisan mo. Kinuha agad ni Sharon ang balot at inabot sa partner. May kasama pang asin iyon, kaya naman tuwang-tuwa si Edo. Alam mo talaga ang makakapagpakalma sa akin, ano? Tsaka, saan mo nabili ito? Kasi kaninang tanghali may naglalako na matanda. Bumili ako. Naisip kita eh. Sinimulan agad lantakan ni Edo ang balot para itong batang sabik na sabik. Kaninang tanghali, may nagbebenta ng balot? Oo, matanda. Nagtaka nga rin ako eh. Kasi hindi naman nakakapaglako yung matanda sa gabi. Kasi nga 'di ba, ang lamig dito sa atin. Sa bagay, pero sarap ha. Parang salat ng balot na kinahain ko. Ito yung pinakakakaiba. Malinamnam eh. Naging magaan ang sandaling yun para sa dalawa. Masaya silang naghapunan. Pagkatapos, naghanda na rin para matulog. Nasa banyo si Edo nang nakahiga na si Sharon sa kama habang nagbabasa ng libro. Napalingon ito sa kanilang maliit na balkonahe nang mapansin na tila may anino doon. Bumangon ang babae mula sa kama. Sumilip siya. Wala namang tao. Isa pa, malabong magkaroon ng tao doon dahil dalawa lang naman sila ng kanyang partner na nasa bahay na yun. Babalik na sana si Sharon sa pagbabasa nang bigla na namang may narinig siyang tila may naglalakad sa bubungan nila. Binitiwan ng babae ang libro. Nakararamdam siya ng takot dahil sa totoo lang, mag-iisang linggo niya na ring nararamdaman iyon tuwing gabi. Hindi niya lamang sinasabi kay Edo, pero ang pakiramdam niya, inaaswang siya. Nagsimula nang manginig ang kamay ng babae. Naalala niya ang nakaraan na gusto niya nang kalimutan. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Nakalabas na pala ng banyo ang lalaki. Nakita nito si Sharon na nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa kesame. Naunawaan agad ni Edo ang nangyari nang siya mismo ay narinig din ang ingay sa itaas. Kalma lang mahal, akong bahala dyan. Diyan ka lang ha. Hinawakan siya ni Sharon sa braso. Dito ka lang. Baka kunin ka rin nila. Kagaya ng ginawa nila sa akin. Hindi mangyayari yan. Dito ka lang. Titingnan ko lang kung anong nasa taas.
Kinuha ni Edo ang baseball bat na nakasandal sa likod ng pinto. Pumunta siya sa balkonahe at sumilip sa bubungan. Ang tanging nakita lamang ng lalaki sa itaas ay isang pusang kulay puti. Wala naman, pusa lang. Pusa? Bakit ang bigat naman ng paa? Anong kulay? Puti. Hindi ba aswang yun? Kanina rin, parang may anino dyan sa balkonahe. Mahal, ang aswang kulay itim kapag nagiging pusa, di ba? Baka guni-guni mo lang yung anino. Malamang kasi, ang sabi ko naman huwag ka masyadong subsob sa negosyo. Maglaan ka naman ng isang araw para makapagpahinga ka. Mag-relax ka lang kapag wala ako. Pwede kang mag-mall, mag-shopping, ganun. Kaya bumabalik yung pass mo kasi wala ka ng time mag-relax. Siguro nga ganun lang. Sige, bukas na bukas din. Lalabas na muna ako ng bahay. Ayan, good news yan, mahal. At tara, tabi na tayo. Mauna ka na matulog, magbabantay ako. Mahimbing na natulog ang babae dahil sa sleeping pills na ininom nito. Kinabukasan, maaga na siyang nagising para mag-asikaso kay Edo. Habang naliligo si Edo, siya naman ay namamalansya ng mga damit ng lalaki. Habang biglang nagring ang cellphone ng kanyang live-in partner, naintriga ang babae. Kasi hindi kilalang numero ang naroon. Nang basahin niya ang nakalagay, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pre, si Jacob ito. Si Remil, pre, patay na. Kahapon pa. Punta tayo sa burol, pre. May sasabihin din ako sa'yo. Inisip ni Sharon kung sino si Jacob. Wala namang kasing nababanggit sa kanya si Edo ng ganung pangalan. Paglabas ni Edo ng banyo, agad na sinabi ni Sharon ang kanyang nabasa. May nag-text dyan. Unregistered number kaya binasa ko. Sabi sa text, siya raw si Jacob. Si Ramil daw, patay na. Napatigil sa pagpupunas ng buhok si Edo sa kanyang narinig. Sandali itong hindi nakapagsalita at napaupo na lamang sa kama. Sino ba si Ramil? Si Ramil? High school best friend ko. Pagkatapos ng trabaho mo, pwede ka namang pumunta. Mahalaga yon. Hindi na nagsalita pa si Edo. Halata ang pagiging balisa nito hanggang sa makaalis na ito ng bahay. Napailing na lamang si Sharon. Kung mag-best friend sila, bakit wala siyang numero ng Jacob? Ganun ba kapag magkakaibigan? Ay, ewan. Dahil nagpa siyang mag-day off ang babae sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo, lumabas na muna ng bahay si Sharon. Sinunod niya ang sinabi ni Edo na mag-relax at magpahinga. Bumiyahe siya papuntang bayan. Naroon kasi ang maliit na mall. Patawid na siya sa kabilang kalsada nang biglang may matandang lalaki sa gilid niya. May dala-dala pala itong basket na may takip na tela. Hay! Nagustuhan ba ng mister mo ang balot ko? Kayo pala, Manong. Oho, nagustuhan niya ho. Ay mabuti naman. Magiging mas masaya ako. Teka ho, nakakaabot ho pala kayo rito sa bayan? Ang layo ho nito ah. Tumingin ng matagal at seryoso ang matanda sa kanya. Nakaramdam ng pagkailang ang babae. Iha, mabuti kang babae. Swerte ng mister mo sa'yo dahil malinis ang puso mo at konsensya. Pero iha, malas ka dahil napunta ka sa lalaking katulad niya. Kaya patawarin mo ko, iha. Ano ho? Nauna nang tumawid ang matanda kahit may mga sasakyan pang dumaraan. Sinubukang hanapin iyon ni Sharon, ngunit sa dami ng tao, hindi niya na ito nakita pa. Ano bang sinasabi ng matandang yun? Kung makapagsalita, akala mo talaga kilala niya kami ha? Ay, ang weird ni tatay ha? Teka, siya ba si Kat? Natawa na lamang si Sharon sa sarili niyang biro.
Nag-ikot-ikot na lamang si Sharon sa mall nung mga oras na yun. Nabagot na kasi siya pagsapit ng 6:00 ng gabi. Bigla niyang naalala si Edo. Naisip niyang aabangan ang lalaki sa trabaho. Tutal, wala din naman siyang gagawin ng mga oras na yun. Pagdating niya roon, saktong kalalabas lang ng sasakyan ni Edo. Kumaway-kaway ang babae, kung kaya't madali siyang nakita ni Edo. "Sakay na!" Bahagyang nakasimangot ang lalaking si Edo nang pumasok ng sasakyan si Sharon. Anong problema? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Mahal naman kasi. Kung pupunta ka sana nagsabi ka, di ba? Ano naman kung hindi ako magsabi? Masama pang pumunta ako ng surprise? Hindi naman masama, ang gusto ko lang. May tinatago ka ba? Ha? May babae ka ba rito sa trabaho nyo? Wala, ano ka ba? Bakit ayaw mo kong papuntahin dito? Sino may sabi sa yung ayaw ko? Ang akin lang naman kasi sana nagsabi ka. Magkikita kasi kami ni Jacob ngayon. Pupunta kami sa burol ni Ramil. Yun lang naman pali. Bakit nagagalit ka? Hindi ako galit. Ano yung mukhang yan? Ang hassle naman kasi. Ihatid pa kita sa bahay tapos babalik pa ako para sunduin si Jacob. See? Dahil hindi ka nagsabi. Aksaya sa gas. Ako na magpapagas. Hindi yun yung point ko dito. Ano ba? Bakit ba napaka-big deal sa'yo, ha? Pansin ko tuwing magkasama tayo rito sa sasakyan mo, lagi tayo nagtatalo. Ang laki ng problema mo, di isama mo na lang ako sa lamayan. May pag-uusapan kami na sa amin lang. Pakialam ko sa pag-uusapan nyo. Sanay akong iniiwan sa table na mag-isa. Yang ka na naman eh. Isama mo ko. Gusto ko sabay tayong umuwi. Wala akong kasama sa bahay kapag umuwi ako ngayon. Sigurado bang ayos lang sa'yo? Maririnig mo ang usapan namin. Ano ba kasi yan? Tungkol sa aswang. Ha? Ewan ko ba dun kay Jacob? Basta na lang daw may sasabihin siya tungkol sa aswang. Konektado raw kay Ramil. Nanahimik si Sharon nang marinig ang salitang aswang. Pinaandar na rin ng lalaki ang sasakyan at dinaanan ang lalaking si Jacob. Nang makita ni Sharon si Jacob, pilit niya itong inaalala. Pero hindi talaga yun pamilyar sa kanya. Marami sa kaibigan ni Edo ang nakikita niya ng personal. Pero si Jacob, yun lang ang unang pagkakataon at walang kaide-ideya ang babae kung sino iyon. Matagal ka bang naghintay, pre? Hindi naman. Halata sa reaksyon ng lalaking si Jacob ang pagkabigla na naroon si Sharon. Pre, kasama ko nga pala ang girlfriend ko, si Sharon. Magandang gabi. Pasensya ka na kung istorbo ako sa lambingan ninyo. Hindi, ayos lang. Wala namang problema. Palihim na napangiti si Edo sa tugon ng babae. Natuwa siya dahil marunong nang sumagot si Sharon nang walang halong pagtataray. Isang mahabang katahimikan muna ang namayani habang sila ay nasa biyahe. Nagpakiramdaman si Edo at Jacob habang abala naman sa cellphone si Sharon. Pre, habang nasa biyahe tayo, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Tila bumelo ang lalaki. Hindi ito komportable na naruroon si Sharon. Pre, about kay Ramil. Kahapon pa pala namatay. Ang sabi ng mga kamag-anak niya, halos 1 linggo rin daw nakaratay sa ospital si Ramil. Pero inuwi din nila sa kanila. Kasi pinatingin nila sa yung albularyo ba yun? Albularyo? Yung namamalo ng malapad na dahon sa mukha? Ha? Basta yun. Ano ba talagang sakit ni Ramil? Bakit kailangang ipatingin sa albularyo? Hindi sakit, pre. Binarang siya, pre. Sandaling itinigil ni Jacob ang sasakyan sa gilid, saka lumingon sa kaibigan. Huminto na rin si Sharon sa kanyang ginagawa sa cellphone. Binarang? Paanong binarang? Binarang? Yung may lalabas na kung anong insekto sa katawan mo.
Binarang daw siya. Pero alam mo ba kung ano talaga ang ikinamatay? Ano? Sabi mismo ng kapatid ni Ramil, pinatay siya ng aswang. Otomatikong nagtayuan agad ang mga balahibo ni Sharon. Mas lalo siyang nilamig sa mga oras na yun. Parang nagsisisi ang babae na sumama siya kay Edo. Baliw ka ba? Binarang tapos pinatay ng aswang. Overkill naman yata yun. Totoo ba yan? Pare naman, magsasayang ba ako ng oras sa'yo kung mag-iimbento lang ako ng kwento? Totoo. Albularyo din ang nagsabi sa kanila. Yung aswang na pumatay kay Ramil, siya rin yung bumarang. Sabi ng albularyo, mambabarang na aswang daw yun. Binabarang daw muna ang biktima, tapos kapag malapit na raw mamatay, doon na aaswangin at kakainin yung lamang loob. Nakakatakot pre, walang nagawa ang pamilya ni Ramil eh. Hinila daw papunta sa gubat. Tapos yun, kinaumagahan, natagpuan si Ramil na iniipis at inuuod habang wala ng lamang loob ang tiyan. Hinawakan ni Edo ang kamay ni Sharon nang makitang tila nanginginig na naman ito. Totoong may ganun pa ng aswang. Delikado daw yung makalaban pare. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit binarang at inaswang si Ramil? Eh di ba magpapare yun? I mean, wala naman ata siyang nakakaaway. Kasi nga, dapat mabait na siya. What if yung nakaraan? Tama na muna, Jacob. Hindi akmang pag-usapan natin yung mga ganyang bagay na nandito si Sharon. Malapit na tayo kina Ramil. Buti naman, naalala mo pa kung saan siya nakatira. Habang nagmamaneho ay namamawis ang kamay ni Edo. May kung anong kaba ang namamayani sa kanyang sistema. Idagdag ba ang pag-alala niya sa kanyang girlfriend. Hindi na kasi nagsasalita si Sharon, kaya naman nagpatugtog na lamang ang lalaki ng musikang pang-relax. Nakatulong naman iyon dahil hindi na nanginig pa si Sharon, pero nasa mukha pa rin ito ang takot. May pinasok silang kanto. Kaunting andar lang ay may natanaw na silang isang tent. Pinarada nila ang sasakyan sa gilid. Malayo pa lang, alam nilang yun ang burol ng kanilang kaibigang si Ramil. Kung hindi ka komportable sa maraming tao, pwedeng dito ka lang. Hindi. Gusto ko kasama kita. Sigurado ka ba? Oo. Ayos lang ako kapag nakikita kita. Naglakad sila palapit sa burol. Nang mamuka ng ginang si Jacob, agad naman silang inasikaso. Pinapwesto sila sa lamesa sa gilid ng bakuran. Mahal, sisilip lang kami sa kabaong ni Ramil ha. Babalik ako kaagad. Sige. Naiwang mag-isa ang babae sa kanilang pwesto. Sinuyod naman ni Sharon ng tingin ang paligid. Ang daming tao. Pero karamihan ay abala sa pagsusugal. Habang kinakausap si Edo at Jacob ng nanay ni Ramil, napadako naman ang tingin ni Sharon sa labas kung saan naruroon ang tent. Isang pamilyar kasi ng mukha ng matanda ang nakita niya roon. Si Tatay Balot? Akala ko ba hindi siya naglalako sa gabi? Tumayo siya para lapitan ang matanda sa labas. Gusto niyang bumili ng balot para sa kanyang partner. Nakangiti ang matanda sa kanya ng malapad. Nandiyan ka pala, Iha. Kilala mo ba ang patay? Hindi po. Pero kilala po ng boyfriend ko. Boyfriend? Akala ko mag-asawa na kayo. Oo, kilalang kilala niya nga. Naglalako po ba kayo ngayon? Pabili ho ako ng 4. Nakawala na, ubos na. Ay, sayang naman ho. Teka. Di ba ho naglalako kayo sa gabi? At saka pansin ko, kung saan-saan ho kayo nakakarating Ngayon lang ako naglakaw ng gabi. Baka ho wala na kayong masakyan pa uwi. Lilipad na lang ako. Sumeryoso ang mukha ng dalaga, pero biglang tumawa ang matanda. Nakabiro lang.
paano naman ako makalilipad di naman ako si Superman. Maliban na lang kung ihahatid ako ni Darna. Ano? Nakakatuwa ko kayo, no? Biglang sumeryoso ang tingin ng matanda sa loob ng burol. Napansin ni Sharon na nakatingin iyon kay Edo at Jacob. Hay naku buhay, sadyang ang may kinilang ang buhay, mas mapapaikli pa yon kapag may ginawa ka talagang kasalanan. Ano ho? Iha, aalis na ako. Sandali ho! Ngumiti ng pilit ang matanda. Ano pong ibig niyong sabihin sa sinabi niyo sa akin kaninang tanghali? Na malas ako sa boyfriend ko? Nakaw, hahayaan ko na lamang ang kapalaran na magpaalam sa iyo. Iika-ika nang umalis ang matanda. Salubong ang kilay at napailing na lamang din ang babae. Napatingin naman sa matanda ang mga taong nasa tent makalipas ang mga sandali. Nagbalik na si Edo at Jacob sa pwesto nila. Bigla namang naihi si Sharon, kaya naman nagpaalam muna siya na iihi. Sasamahan na kita. Hindi na. Magpapaalam na lang ako sa kanila. Kaya ko naman Mag-usap na lang kayo. Okay, mag-iingat ka, baka madulas ka dyan. Tumango na lang ang babae bilang tugon. Dali-dali siyang naglakad palapit sa isang ginang na nasa pintuan. Ay, iha. Doon. Lakarin mo ito. Nasa likod ng bahay namin ang banyo. Maraming salamat ho. Pagdating ni Sharon doon ay may naabutan siyang isang babaeng umiiyak sa tapat ng banyo. Hindi siya makadaan. Hindi niya naman pwedeng paalisin na lang. Sa palagay ni Sharon, kaedad lamang niya ang babae. Katabi ng babae ang isang lalaking mukhang tatay nito. Pa, hindi ko matanggap. Bakit nangyari kay Ramig yun? Paano na yung kasal namin? Ano nang mangyayari sa akin? Anak, wala na tayong magagawa. Kinuha na siya ng Panginoon. Ang magagawa na lang natin, ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Sana makaharap niya ang Panginoong Diyos. Hindi pa. Hindi pa. Gusto kong malaman kung bakit siya pinatay ng mambabarang na aswang na yon. O kung ano man yon. Bakit siya pinatay? Inaan mo nga boses mo. Baka marinig ka ng mga kamag-anak ni Ramil. Ang alam nila, magpapare si Ramil, di ba? Wala silang alam sa inyo. Pakilala lang natin, kaibigan ka. Di ba? Umiyak lang ng umiyak ang babae. Huwag kang mag-alala, anak. Malalaman din ng albularyo kung sino ang mambabarang at aswang na yon. Napalingon kay Sharon ang mag-ama nang makitang kanina pa siya nakatayo roon. Nagtaka ang mag-ama sa kanya. Saka nagsalita ang babae. Sino ka? Bakit ka nandyan? Gagamit lang ako ng banyo. Kasi nakaharang kayo. Hindi ako makadaan. Pasensya na. Tara na nga anak at bumalik na tayo. Bago pumasok ng banyo ay pinagmasdan muna ni Sharon ang dalawa na papalayo. Pambihira. Magpapare yung Ramil pero may fiancé? Pagkatapos umihi, nakabalik na rin siya agad kina Edo at Jacob. Ayos ka na? Ayos na ako. Pasensya na. Sharon, pasensya na pala. Hindi ko alam na takot ka pala sa sa aswang. Wala yun. Nandito nga ako ngayon Ilang beses ko nang narinig na dahil sa aswang, kaya nawala ang kaibigan nyo. Nagkatinginan sina Edo at Jacob para maiba ang mood ng kanilang paligid. Nang hiram na lamang ng baraha si Jacob para makapaglaro sila. 2:00 ng madaling araw nang maisipang umuwi nila Edo. Alanganing oras na rin kasi at kinabukasan may pasok pa ang lalaki.
Habang nasa biyahe, tahimik lamang ang babaeng si Sharon, pero sobrang ingay ng isipan niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang bangungot ng kanyang nakaraan. Higit pa roon ang sinasabing nangyari kay Ramil. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik. Nagugutom ka ba? Pwede tayong dumaan muna sa kainan. Ayos lang ako. Baka inaantok lang talaga ako. Pag uwi natin, matulog ka kaagad ah. Pasensya ka na kasi naabala ka pa sa lakad na to. Wala yon. Ako naman ang may gusto. Pre, pwede bang makibanyo muna sa inyo? Nadudumi kasi ako eh. Pambira ka naman loo. Nandun na tayo kanina, hindi ka pa dumumi doon. May multo kasi sa banyo nila. Multo? Pinagsasabi mo. Kanina aswang, ngayon multo. May multo doon, pre. May tae pero walang tao. Sira ulo ka. Paggamit ng banyo ha. Oo na. Pero hindi na kita ihatid ah. Walang kasama si Sharon sa bahay kapag umalis pa ako. Oo, ako nang bahala sa sarili ko pag uwi. Lumipas ang mga sandali. Nakarating na rin sila sa kanilang bahay. Dali-dali namang itinuro ni Edo ang direksyon ng kanilang banyo. Ayos lang bang kaibigan mo? Baka nasiraan ng tiyan. Ayos lang yan. Kumakain pa nga yan ng alikabok nung high school eh. Oh, dito na muna ako sa taas. Magpapalit lang ako ng suot. Sige, hintayin ko muna yung mokong na yon. Umakyat ang dalaga sa itaas. Pagpasok niya sa silid, naabutan niyang nakabukas ang bintana. Sa pagkakaalala kasi ni Sharon, isinarado niya ang lahat ng bintana bago siya umalis. Nakaramdam ng kaba ang babae. Kaya naman, hindi niya na tinuloy ang pagpapalit ng damit. Bumaba agad siya sa sala. Pagdating niya roon, narinig niyang nag-uusap ang dalawa sa labas. Nagtago si Sharon sa gilid ng bintana at palihim na nakinig. Kanina ko pa ito gustong sabihin sa'yo pare. Kaso bakit mo kasi sinamang jowa mo? Kau naman kasi. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kasi pabitin ka eh. Pre, alam mo ba na bago na barang si Ramil? Balot daw ang kinain niya eh. O ano naman kung balot? Ano? Balot? Napaisip si Edo sa kanyang narinig. Oo, kinakabahan ako pre. Kumain din kasi ako ng balot eh. Ano ka ba? Bakit ka naman kinakabahan? May ginawa ka bang mali sa bumarang sa kanya? Para kang tanga. Ako nga kumakain din ng balot eh. Gagi, totoo. O bakit? Ano bang imposible sa posibilidad na kumain ka ng Totoo yung hinala ko. Shit! Hinala? Matandang lalaki rin ba ang nagbenta sa'yo? Hindi sa akin. Kay Sharon. Binilala ako ni Sharon. Pero oo, matandang lalaki din. Makinig ka pre. Sabi sa akin ng nanay ni Ramil, matanda din ang nagbenta ng balot kay Ramil. Ganon din sa akin. Pakiramdam ko pre, tayo nang susunod. Mambabarang at aswang ang matandang yun. Uy, kumalma ka nga. Bakit naman tayo babarangin at aaswangin ng matandang yun? Wala naman tayong ginagawa sa kanya. Hindi mo ba naisip? Paano kung yung matandang yun ang tatay ni Medina? Sa sinabing yun ni Jacob, natahimik na si Edo. Kilalang kilala niya ang pangalang yun. Kahit matagal nang nakalilipas, buo pa sa alala niya ang lahat ng nangyari. Pre, baka ginagantian na tayo ni Medina sa pamamagitan ng tatay niya. Di ba binantan niya tayo noon bago tayo mag-graduation? Na balang araw, babalikan tayo ng tatay niyang mambabarang. Baka ito na yung pre. Sinisingil na yata tayo sa ginawa nating panggagahasa kay Medina. Hinaan mo ang bibig mo. Tinakpan ni Edo ang bibig ng lalaki. Di ba sabi ko naman, wag na wag mong babanggitin kahit kailan. Matagal na yan. Pwede ba Edo? Huwag kang bobo. Konektado lahat ng sinasabi ko. May kasalanan tayo sa nakaraan. At palagay ko, sinisingil na tayo. Huwag mo nang ikaila. Ito na nga bang sinasabi ko eh.
Kung sana hinulog na natin sa bangin si Medina, di sana hindi na yun nakapagsumbong. Gago ka ba? Mga high school students pa lang tayo noon. Hindi pa natin kayang pumatay ng tao. Pre, anong gagawin natin? Napalingon ang dalawang lalaki nang biglang lumitaw si Sharon sa gilid. Nanlaki ang kanilang mga mata na parabang nakakita ng multo. Sharon? Tila maluwa-luwa ang babae, hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Edo, sabihin mo nga sa akin, totoo ba ang lahat ng narinig ko? Mahal, magpapaliwanag. Sumagot ka! Oo o hindi! Totoo bang may ginahasa kayong babae nung high school tayo? Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Lasing kami. Pero ginawa mo! Ginawa mo, Edo! May binaboy kayong babae! Mahal, Nakakadiri ka! Paano mo nagagawang humalik sa akin kung yung labi mo pinanghalik mo sa biktima nyo? Napakademonyo mo! Buti na lang talaga hindi pa tayo kasal. Ang dami ko pa palang hindi alam sa'yo. mahal, hindi ko sinasadya. Nadala lang kami. Hindi sinasadya? Naririnig mo ba ang sarili mo? O sadyang siraulo ka lang? Kinahasa niyo yung tao. Tapos sasabihin mo hindi mo sinasadya? May bala ka pa ngang ihulog sa bangin, di ba? Sobrang sama mo. Nakakapanginig ka ng laman. Huwag mo akong hawakan. Mahal, makinig ka muna sa akin. Sisigaw ako. Sige! Tatakbo ako sa labas at sisigaw ako kung anong ginawa mo. Sige, lumapit ka pa. Sharon, ako talagang may pakana. Isa ka pa. Napakahayop mong kaibigan. Alam nyo, deserve nyong mabarang eh. Deserve nyong aswangin at tanggalin ang lamang loob nyo. Bahala ka na sa buhay mo, Edo. Ayokong makisama sa isang taong kriminal. Baka kung ano pang magawa mo sa akin kapag natali ako sa'yo. Nasa aktong lalabas na sana ng bakuran ang dalaga. Sabay na uminda ang sakit ng magkaibigan. Akala ng babae, umaarte lamang ang dalawa. Pero nanlaki ang mga mata ni Sharon nang makitang ipis ang lumalabas sa bibig ni Edo at Jacob. Nagsisimula na ang parang... Ano nangyayari? Bakit gumagalaw sa lalamunan ko? Napaluhod ang dalawa. Paulit-ulit na sumusuka at umuubo. Makailang ulit ding lumabas ang ipis sa kanilang bibig. Kasunod noon, may narinig na lamang silang pagaspas ng pakpak. May atungal at angil ng isang hayop. Ngunit si Sharon lamang ang nakaririnig doon. Dahil si Edo at Jacob ay nagsimula ng mahirapan sa kanilang nararamdaman. Mahal! Tulong! Tulong! Napaiyak na lamang si Sharon ng mga sandaling yun. Galit na galit sa lalaki, pero napakalambot ng kanyang puso. Nahihirapan din siyang makitang nahihirapan si Edo. Hindi niya kayang tiisin ang kanyang live-in partner. Inakay ni Sharon si Edo kahit pa maraming lumalabas na ipis mula sa lalaki. Nagawa niya itong dalhin sa sofa. Inihiga niya si Edo. Pagtingin ni Sharon sa labas, nakatayo ng mag-isa si Jacob. Edo, pare, pupuntahan ko yung albularyo. Patutulungan niya tayo. Hintayin mo ko, pare. Kapit lang. Paggewang-gewang na lumabas si Jacob. Sinimula namang asikasuhin ni Sharon ang live-in partner na si Edo. Kumuha ang babae ng pangmumog. Naging epektibo naman iyon dahil natigil ang paglabas ng mga ipis. Putlang-putla ang katawan ni Edo. Nahihirapan itong tumayo dahil kapag itinutukod niya ang mga paa, nararamdaman niyang may gumagalaw sa talampakan niya. Masakit at mahapdi.
Pinunasan ni Sharon ng bimbo na inilubog sa maligamgam na may suka. Kahit paano, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Edo. Yun nga lang, bigla na namang narinig nila ang mabigat na yabag sa bubungan. Inalis ni Sharon ang kanyang kwintas na bala ng baril. Bigay pa iyon sa kanya ng alis sa Quiapo, pero mas pinili niya pang ipahiram yun kay Edo. Tumayo ang dalaga at sinarado ang pinto. Kinandado niya pa iyon dahil sa mga pagkakataong iyon, alam niyang nasa paligid lamang ang aswang. Yun kasi, kung ano-anong kagaguhang ginagawa mo noon. Pati akong nananahimik ang buhay na dadamay. Mga ilang sandali pa'y nakarinig na sila ng katok. Malakas na katok na paulit-ulit. Huwag mo bubuksan. Huwag. Sino yan? Nakarinig siya na mahinang tawa sa labas. Boses iyon ng isang matanda. Sinabi ng sino yan? Iha, ako ito. Yung mambabalot. Manong, Oo, ako nga. umalis po muna kayo. May problema po kami. Alam ko ang problema nyo. Sa katunayan, ako ang may gawa niyan. Saka lamang naalala ni Sharon ang usapan ng magkakaibigan. Napagtanto niyang ang matandang nagbebenta pala ng balod ang mambabarang na aswang. Sa katunayan, nandito ako para alamin kung nahihirapan na ba siya. Gusto ko lang malaman, Iha. Nagsisisi na sila sa ginawa nila sa anak ko. Kalmado lamang ang tinig ng matanda, ngunit mararamdaman doon ang labis na puot at galit. Kung sino ka man, kung ikaw ang tatay ni Medina, nakikiusap ako. Huwag mo idamay si Sharon. Wala siyang kasalanan. Ako lang. Kami lang. Biglang nagbago ang tinig ng matanda sa labas. Para itong boses na pinaghalo-halong nakakikilabot, nakakapanindig ng balahibo. Ikaw lang naman talaga at ang kaibigan mo ang pakay ko. Hindi ko sasaktan ang babae yan dahil babae rin ang anak ko. Ang anak ko na sinira niyo ang buhay dahil sa'yo, nabaliw siya! Pagkatapos magsalita ng matanda sa labas, makailang ulit na umalog ang pinto. Kalaunan, tuluyan ng nawasak iyon. Gulat na gulat si Sharon at Edo. Parang hindi uugod-ugod ang nakita ni Sharon. Ang nakikita niya ay ang imahe ng isang nakatatakot na nilalang. Mahaba ang dila ng matanda, maraming buhok sa katawan, pulang-pula ang mga mata na nagsusungkian na ang matutulis nitong ngipin. Aswang! Hindi makapagsalita ang babae ng mga oras na yun. Tila bumalik na naman kasi sa kanya ang bangungot ng nakaraan. Huwag kang mag-alala. Nais ko lang naman na ipakita sa'yo na hindi mo pa oras ngayon dahil marami pa akong gustong ilagay dyan sa katawan mo. Walang nagawa si Edo ng mga oras na yun. Hindi siya gaanong makagalaw. Mahapdi kasi ang buo niyang katawan dahil sa mga gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Babalikan kita bukas! Magpaalam ka na sa asawa mo! Umalis ang matanda. Ibinuka pa nito ang malapad na pakpak. Lumipad iyon na parang isang ibon lamang. 5 minuto lang ang nakalilipas. Pag-alis ng aswang na mambabarang, pinilit ni Edo na makabangon. Nag-aalala siya para sa babae na hindi makapagsalita. Mahal, ayos ka lang ba?
tinukod ni Edo ang paa sa sahig at naramdaman niyang tila may nadudurog sa loob ng kanyang talampakan. Tiniis niya ang hapdi. Pagtingin niya kay Sharon, putlang-putla ang mukha ng babae, nanginginig sa takot. Ayoko! Ayoko na sa'yo! Maintindihan ka. Sa katunayan, gusto ko nang iyon mo ko ngayon. Ayoko masaktan ka. Ayoko idamay ka sa galit ng asong na yun. Iwanan mo na ako rito. Makiusap. Umakyat sa itaas ang babae. Kinuha nito ang maleta. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang mga damit sa drawer. Isa-isa niyang inilagay sa maleta. Wala na kasing pakialam kung ano ang madadala niya o maiiwan niya. Ang mahalaga na lamang sa babae ay makaalis. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang live-in partner. Dalawang imahe kasi ang kanyang nakikita. Imahe ng isang kaawa-awang tao. Maawain si Sharon at talaga namang marupok ang babae pagdating kay Edo. Ang isa pang imaheng nakikita niya kay Edo noong mga sandaling yun ay ang imahe ng isang demonyo. Kahit anong gawin ni Sharon na pag-intindi, hindi niya kailanman maunawaan kung bakit may binaboy na babae si Edo. Aalis na ako rito. Bahala ka na sa buhay mo. Oo, mahal kita. Pero nakakatakot kang kasama. Pareho lang kayo ng aswang na yun. Pareho kayong manluloko tayo. Sharon, mag-iingat ka. Huwag mo na akong iintindihin. Kabayaran ito sa lahat ng ginawa ko. Tinatanggap ko ang karma. Ayoko madami ka doon. Hindi na nagsalita pa si Sharon. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay bago pa siya tuluyang maging marupok. Nakangiting pinagmasdan na lamang ng lalaki si Sharon. 5:00 ng umaga. Nang makarating si Sharon sa kanyang tiyo at tiya, hindi niya ka-close ang mga iyon, pero wala siyang magawa kundi puntahan ang dalawang matanda. Kailangan niya kasi ng madadamayan. Isa pa, alam niyang ang mag-asawa lang ang makakaintindi sa kanya. Naniniwala din kasi ang mga iyon sa aswang. Sa katunayan, ang dalawa ang nag-alaga kay Sharon matapos itong makidnap ng aswang noong bata pa siya. Ano'y ka mo? Ang boyfriend mo ay nabarang ng aswang. Tama ba ang dinig ko, iha? Yung aswang marunong mambarang? Tumango-tango lamang si Sharon matapos siyang ikwento ang lahat ng nangyari. Mula sa panggagahasan ni Edo hanggang sa paglitaw ng mambabarang na aswang. Ay, Diyos ko po. Anong gagawin natin ngayon? Gaya ng sabi mo, babalikan ng boyfriend mo ang aswang. Eh baka lapain siya noon. Mahal ko, may malaking nagawang kasalanan ng kasintahan niya. Kaya naiintindihan ko kung iiwan niya ang lalaki ngayon. Kahit naman sino, ay hindi papayag na makasama ang ganong klase ng tao. Kung bakit ba naman kasi nila ginawa yun? Hindi pala nila alam na aswang ang tatay. Mambabarang pa. Diyos ko naman. Ay, ikaw ba, Sharon? Bukal ba sa loob mong ginawa mo? Ay, baka labag din yun. Naiwanan mo siya. Hindi ko po alam. Naguguluhan po ako. Mahal ko po si Edo. Pero natatakot ako sa kanya. Sa aswang, sa barang, sa lahat. Lalo lang lumalala ang tumatakbo sa utak ko. Oy, siya. Magpahinga ka na muna, Sharon. Pamangkin. O, tingnan mo ang itsura mo. Para kang pinagkaitan ng langit at lupa. Ay, mabuti pa nga'y matulog ka na muna, iha. Kami nang bahala ng tiyo mo sa gamit mo. Maraming salamat po. Bagsak ang balikat ng dalaga nang pumasok siya ng silid. Nagsakob na lamang siya ng unan. Wala pang 1 oras siyang nakakaidlip. Pumasok na naman sa panaginip niya
ang lalaking si Edo. Sa panaginip niya, nilalapan ng aswang ang kanyang nobyo. Nakatingin pa ang aswang sa kanya na para bang tuwang-tuwa sa ginagawa nito. Agad na bumangon ang babae. Nagulat din ang kanyang tiyuhin na nasa kasarapan na rin ng tulog ng mga oras na yun. Bakit pamangkin? Nanaginip ka na naman ba? Tiyo, tiya, napanaginipan ko po si Edo. Kinakain siya ng aswang. Ay, Diyos kong Panginoon. Ay, mabuti pa. Balikan na lang natin ang nobyo mo para mapanatag ang loob mo. Magmadali ka, mag-ayos ka at magbihis at gagamitin ko ang tricycle ko. Aminadong hindi talaga kaya ni Sharon na iwan si Edo. Kahit alam niya ang kahiyupang ginawa ng lalaking yun, mas nangingimbabaw pa rin sa kanya ang kanyang pagmamahal at awa. Bumiyahe sila ni Mang Fidel. Mag-aalas 8 na nang makarating sila sa bahay. Sa labas pa lang, nakikita na magtiyuhin ang mga insektong nagliliparan. Pagpasok nila sa sala, naruroon pa rin si Edo. Nakahiga sa sahig, hindi gumagalaw, at kung may kung ano-anong uod, ipis, kulisap, bulati at salagubang ang nasa katawan ni Edo. Pamangkin, mag-ingat ka at baka may kumagat sa'yo. Tila hindi naririnig ni Sharon ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Nilapitan niya agad ang lalaki. Napatingin din naman sa kanya si Edo at bahagyang napangiti. Wala nang pakialam si Sharon kung may insektong dumidikit sa kanya. Oh, wag kang dumikit. Maraming insekto. Tama ang nobyo mo. Mabuti pa, kumuha tayo ng pamatay sa mga insektong yan. Kinuha ni Sharon ang kanilang pang-spray. Inubos iyon ng babae hanggang sa mamatay ang karamihan sa mga insekto. May mga lumalabas pa rin naman sa katawan ni Edo. Pero sa puntong yun, hindi na ganoon karami. Bakit ka bumalik? Sabi ko, umalis ka na. Ayokong sa ganito lang matapos ang lahat. Gusto kong kumaling ka. Saka mo pagbayaran sa batas ang ginawa mo. Tapos handa akong maghintay, Edo. Ihintayin kita uli na makalabas. Pero Sharon, babalik ang mga aswang para patayin ako. Babalik siya. Hindi ako papayag. Di ba, Tiyo? Lalabanan natin ang aswang at magiging maayos ka rin. Naiintindihan mo? Mahal, please, tama na. Ano ba? Lumaban ka. Ayaw mo ba akong makasama, Edo? Gusto kita mabuhay ng payapa. Huwag ka na nga magsalita. Ipahinga mo ang sarili mo. Maghahanap lang ako sa labas ng dahon ng bayabas. Lalanggasan natin ang mga sugat mo. Tiyo, pabantay muna po kay Edo. Ay sige, walang problema. Lumabas ang babae. Naghanap-hanap siya ng bayabas. Nakakuha rin siya pero malayo-layo sa kanila. Habang naglalakad pabalik, may nadaanan siyang mga taong nagkukumpulan sa kabilang daan. Naintriga naman ang babae, kaya sandali siyang nakiosyoso. Sa pagsilip niya, nakita niya ang isang lalaking pamilyar ang suot. Hindi niya makilala ang lalaki dahil sa dami ng butas nito sa katawan. Mga butas na nilalabasan ng kung ano-anong insekto. Hindi siya maaring magkamali. Ang lalaking yun ay si Jacob. Nasa puntong yun ay butas na ang tiyan. Dahil sa kanyang nakita, labis siyang nag-alala para kay Edo. Nagmamadali siyang umuwi ng kanilang bahay. Pagdating niya, nakahinga siya ng maayos. Nakahiga ang lalaki sa sofa. Bahagyang natigil ang paglabas ng mga insekto sa katawan. Edo, mahal. Tatagan mo ha. Pakukulaan ko lang itong dahon ng bayabas para malanggasan ka. Para mabawasan ang hapdi. Para kapag bumiyahe tayo papuntang ospital, hindi ka gaanong mahihirap.
usapan. Mahal, salamat. Tumango lamang si Sharon, pero pagpasok niya sa kusina ay doon na siya humagulhol. Sumapit ang gabi. May mga lumalabas na namang insekto sa iba't ibang parte ng katawan ni Edo. Meron sa tenga, sa ilong, sa bibig, sa ari at sa puwet, maging sa mata rin. Hirap na rin makapagsalita si Edo. Pamangkin, palala na ng palala. Wala na tayong magagawa. Anong wala nang magagawa, Tiyo? Itakbo na natin sa ospital. Barang yan, pamangkin. Hindi yan magagamot sa ospital. Mas lalo naglalala. Isa pa, barang ng aswang yan. Mas matindi yan. Hindi pwedeng wala tayong gawin, Tiyo. Pakiusap. Naiyak na lamang si Sharon sa kanyang narinig. Hindi niya alam, yun na pala ang huling salitang maririnig niya mula sa lalaki. Dahil maya-maya lamang, narinig na lamang ni Sharon at Mang Fidel ang atungal ng matandang aswang na mambabarang. Nagtayuan na naman ang mga balahibo ng babae, lalo na nang may makita silang malaking aninong mula sa labas. Lintik, pamangkin! Kailangan na nating umalis! Napamura na lamang si Mang Fidel nang makitang nasa pintuan na ang isang aswang. Tila handang-handa na iyon para lapain ang lalaking si Edo. Hindi pwede! Umuungol na si Edo sa mga pagkakataong yun, para bang sinasabihan na siyang umalis o kaya naman ay magtago. Nang makita nilang lumalapit na ang aswang, napilitan si Mang Fidel na hagitin ang babae. Pwersahan niya itong dinala sa kusina at isinarado ang pinto. Pamangkin, kailangan mo nang tanggapin na yun ang kapalaran niya. Iyon ang kapalit ng maling desisyon na kanyang ginawa. Pero Tiyo! Halos hindi makahinga si Sharon. Mas lalo pang nanikip ang dibdib niya nang marinig ang huling sigaw ni Edo. Tuluyan na itong nilapan ng aswang. Sinimut ang kanyang lamang loob. Naglabasan din ang ibang insekto na naroon. Tila na puno ng maraming lumilipad sa sala. Sarap na sarap ang aswang. Dahil sa sobrang sama ng loob, tuluyan ang nawala ng malay ang babaeng si Sharon. Mahaba ang kanyang itinulog. Nang magising siya, 12:00 na ng hating gabi. Nasa loob na siya ng isang silid na kulay puti ang lahat. Nasaan ako? Nakita niya mag-asawang Fidel at Pepang sa gilid. Nahimatay ka kanina, iha. Tumaba ang ulo mo sa dulo ng lamesa. Buti na lang, walang masamang nangyari. Si Edo! Wala na siya, pamangkin. Nang itakbo kita, lasog na siya sa sala. Tumawag ako ng pulis. Nakita nila ang aswang sa area, pero hindi nila nahuli. Iha, patawarin mo kami. Wala kaming nagawa para sa nobyo mo. Muli na namang umagos ang luha ng babae. Sinubukan niyang tanggapin ang mga nangyari. Pero kapag naiisip niya ang mapait na sinapit ng live-in partner, parang may sumasaksak sa kanyang dibdib. Makalipas ang 5 araw, nailibing na rin si Edo. Naging usap-usapan ang nangyari. Naalarma ang mga tao dahil sa paniniwalang may aswang. Samantala, ilang araw ding wala sa sarili si Sharon. Tulala, balisa lamang ang babae habang nakatingin sa kesame. Tinatapos niya ang bawat araw ng walang ginagawa. Iha, uuwi ang mga magulang mo. Nalaman na nila ang nangyari. Tumango na lamang si Sharon sa kanyang narinig. Para sa kanya,
Wala namang mangyayari kahit makita niya pa ang kanyang mga magulang. Nasanay na kasi siyang mag-isa sa buhay. Nang hapon na yun, lumabas na lamang siya para bisitahin uli ang puntod ni Edo. Nagmaneho siya papuntang sementeryo. Malamig ang hangin sa lugar na yun, pero walang nararamdamang takot ang babae. Nang nasa harapan na siya ng puntod ni Edo, naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Kalmado at walang gana niyang hinarap iyon. Ang matandang nagtitinda ng balot ang nakita niya. Anong ginagawa mo dito? Masaya ka na ba? Nakaganti ka na. Patay na sila ng nobyo ko. At higit sa lahat, hindi ka nila mahuhuli. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi ako masaya sa nangyari. Kahit nakaganti ako sa kanila. Hindi na maibabalik ang anak ko habang buhay ng baliw si Medina. Ano pa bang kailangan mong aswang ka? Papatiin mo ba ako? Sige, gawin mo na. Nandito ako para humingi ng tawad sa aking nagawa. Pero mas nais kong malaman mo, hanggang sa huling hukay, hindi ko pinagsisisihan. Naglakad palayo ang matanda. Walang naramdamang takot ang babae kahit alam niyang aswang iyon. Bumuntong hininga lamang siya. Sa nangyaring iyon, natutunan ni Sharon na talagang walang lihim na hindi nabubunyag dahil ang nakaraan ay palaging parte ng hinaharap. Anumang gawing mong masama sa iyong kapwa, babalik din sa iyo kahit sa anong anyo nito bilang karma. 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 Karma.